Naninindigan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa ilang dapat magawa sa Department of Public Works and Highways o DPWH para tuluyang makamit ang reforma sa kagawaran sa gitna ng matinding katiwalian. Sa gitna ito ng pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Undersecretary Ari Perez na unang inakusahan ng kongresistang may kaugnayan umano sa mga kontratista batay sa mga impormasyong natatanggap nito. Pero giit ng mambabatas, hindi ang pagpapalit ng personalidad ang solusyon sa katiwalian dahil kung hindi anya aayusin ang sistema, baka ilipat lang ang korupsyon mula sa District Engineering Office papunta naman sa Central Office ng DPWH. I think it's unfair to take away from this that the solution is to replace a USEC. In the case of USEC Perez, he was appointed by Secretary Dizon, who knows him very well. And the secretary is, I'm sure, going to say he's accountable for anything done by the continuing members of his team. Ayon kay Congressman Leviste, para makamit ang tunay na reforma ay dapat isapubliko ni DPWH Secretary Vince Dizon ang halaga ng mga proyekto ng ahensya sa bawat congressional district sa ilalim ng 2026 national budget. Gayun din ay dapat ibaba sa 25% ang halaga ng mga proyekto ng ahensya para wala nang matira na inilalaan sa kickbacks. He can already act on disclosing information on the budget and lowering prices, and I think that would make a much bigger impact than more press cons and investigations by the DPWH Secretary. Sa kabila naman ng irrevocable resignation ni Ari Perez sa DPWH, magpapatuloy pa rin ang investigasyon sa mga opisyal na inaakusahang may link sa mga kontratista ayon kay DPWH Secretary Dizon. Pero binigyang diin ng kalihim na hindi maaaring nakabatay lamang sa haka-haka ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Leviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Paglilinaw din ni Dizon, karaniwan na ang pakikipag-usap ng DPWH sa mga contractor dahil ito ang mandato nito. Gayunman, ibang usapan na kung may nanghihingi ng kickbacks o padula sa contractor at lumalabag sa mga panuntunan at batas. Nagbigay din ito ng katiyakan sa pagkakaroon ng transparency sa ahensya. Gayon din sa mga isinusulong na reforma ni Leviste gaya ng pagbaba ng halaga ng DPWH projects, pero humihingi ng panahon ng kalihim para mapag-aralan ang magiging epekto nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.